Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Again, ako si Jay, and for today's video ay mag-field trip tayo sa loob ng eroplano. Ipapamiliarize natin kung ano po ba yung tinatawag na galley, lavatory or banyo, ano po ba yung mga announcements na sinasabi ng mga flight attendants, ano po ba yung mga ginagawa nila, at ano po ang sequencing ng mga events sa loob po ng eroplano. Nakakatawa kasi ang dami po nating viewers. Actually, thank you so much sa lahat po ng nag-view, lahat po ng nag-like, lahat po ng nag-subscribe. Sobra po ako naaaliw at natutuwa na gumawa ng videos na nakikita ko po na andyan po kayo na sumusubaybay. So, thank you so much for all the support. And kung kayo po ay ready na, let's go! Una, alam nyo ba na pag nakapag-boarding na po tayo, na-verify na po yung documents natin and credentials natin sa boarding gate, ay papasok na po tayo sa aeroplano using this bridge. Ang bridge po, yun po yung tube na nagko-connect sa airport and sa aircraft. Bali, doon po yung parang pinaka-exciting walk para sa ating lahat. Once you get to the end of the tube or the bridge, ay meron pang flight attendant na mag-greet po sa inyo, magsasabi na welcome aboard! Pag na-meet nyo na po yung flight attendant, depende po kung anong aircraft and depende po kung anong bansa, meron po mga flight attendants na hindi na po nila kailangan tignan yung mga boarding pass nyo, at meron naman po na kailangan pa po nilang tignan yung boarding pass ninyo. Kaya para hindi ma-hassle, just have your boarding pass handy, and then pag hindi naman po nila inask or tinignan, ay put it away para hindi po ninyo mawala. Pangalawa, hanapin nyo na po diretsyo kung ano ang seat number ninyo. Bali, yung seat number ninyo ay nakalagay din po sa boarding pass ninyo, ano yung seat area ninyo, which is kung window ba, kung gitna, or kung aisle. So, pag nakarating na po kayo sa row ninyo, just make sure to put all your big bags or yung stroller or yung duffel bag na dala ninyo, yung malalaki, doon sa overhead bins. And then, kung meron kayong mga personal items or maliliit na gamit, ay put it under the seat in front of you. Pag nakapasok na po lahat ng pasahero para sa flight na yon, ay gagawin naman po ng mga flight attendants yung duties nila, which is to make sure na naka-close po yung mga overhead bins, make sure po na nakastow at na-clear na po yung mga aisles, and also yung area ng legroom ninyo, which is dapat yung mga bag ninyo hindi nakalagay sa may paa ninyo, kundi nasa under the seats sa harap na upuan ninyo. Make sure nila yon para just in any event of an emergency na kailangan mag-evacuate, ay mabilis po kayong makaka-exit o makakalabas na hindi po kayo natatalisod or na tutumba dahil may mga bag na nakaharang. Pangalawa, pag okay na po lahat, ay pwede na pong isara ng mga flight attendants yung main cabin door or kung saan po tayo pumasok para naman po masecure na po yung buong aeroplano, and from there on ay makapag-pushback na rin po yung plane. Ibig sabihin, ready to take off na. Ang next step po na gagawin ay ang safety demonstration na sinasabi, kung saan ang mga flight attendants ay tatayo sa gitna ng aisle para i-demonstrate naman kung ano yung sinasabi doon sa safety features card, which is katulad nito. Should the cabin pressure change, oxygen mask will drop down from the panel above you. Remain seated and immediately pull a mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and place the elastic strap behind your head. Pull the two loose ends on the front to tighten and put your mask on first before assisting anyone else. And katulad din ito. Low and tight across your hips. To fasten, insert the flat end into the buckle. Pull on the strap to tighten, and to release, lift the top of the buckle. Turbulence may occur without warning. We recommend you keep your Ayan. So once po na nakatayo sila at ginagawa nila ang safety demo, dapat po sana makinig po tayo, kasi in any event na kailangan po natin na gamitin ang mga safety equipments na yon, ay at least alam natin paano gamitin, katulad ng oxygen mask, katulad ng seatbelt, or kung ano-ano pa. And pinakamaganda rin na malaman ay kung saan ba ang nearest emergency exit sa atin. Hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari. We're taking the risk of taking that aircraft, kaya dapat alam din natin kung saan tayo mag-exit just in case na may hindi magandang mangyari. Ang next naman po at isa sa pinaka-critical na phase ng flight ay ang ating pag-take off, or kung saan ang aeroplano from the ground ay umaangat na papapunta sa ere. Bali dito po, always make sure na hindi po tayo tatayo or magtatanggal ng seatbelt, just in case lang po na kung may mangyaring hindi maganda ay at least nakasecure po tayo sa upuan natin. Once po naman na nakaabot na po tayo sa ere or kung saan tinatawag na cruising altitude, ay turn off po nila ang seatbelt sign, kung saan pwede na po tayong tumayo kung naiihi po tayo at gamitin ang lavatory or ang banyo,
or pwede po tayong tumayo kung may kailangan po tayo sa overhead pen sa bag natin doon, or kung kailangan lang po nating tumayo para mag-stretch ng leg. Although, advisable po na sana stay seated lang po tayo para po just in case na bigla ang may turbulence or kung may hindi man po tayo inaasahan ng pag-shake ng eroplano ay naka-buckled up pa rin po tayo sa upuan natin. Tumayo lang po tayo kung kinakailangan kasi yung mga flight attendants ay dadaan back and forth sa aisles. And gusto nila na kahit paano kung sakali man na may emergency or may safety matters na nagaganap ay at least clear yung aisle para ma-tend po agad nila yung kung ano man yung concern ng pasahero na yon. Next naman po na mangyayari ay ang tinatawag na service. Service po is yun yung kung saan magdadala na po ng carts ang mga flight attendant na kung saan nandun lahat ng masasarap na pagkain or snacks na isa-serve nila sa aircraft. Iba-iba po talaga ang airlines, iba-iba po ang flight ninyo at iba-iba po ang klase ng service na meron sa bawat flight. Kung saan may ibang flights na hindi po sila nagsaservice ng kahit ano or nagsaserve ng kahit anong pagkain. Meron naman pong flight na tubig lang. Meron naman pong flight na tubig and snacks lang. And meron naman pong flight na magdadala sila ng cart dahil kompleto sa recados ang kanilang isa-serve or ihahain. Lagi po natin nga alamin sa ticket natin kung meron pong complimentary food doon or kung wala. And just in case na wala po, or better yet, lagi po tayo magdadala ng extra snacks sa bag natin para just in case na hindi man po natin makain kung ano yung sinaserve nila, ay at least meron din po tayong pagkain sa bag. Ang service na tinatawag or yung mga carts na yon ay hinahanda po ng mga flight attendants sa galley. Ang galley po ay kung saan nakasto lahat ng mga food, provisioning, and kung saan ano pang mga kailangan para sa flight na yon. So, doon po sa galley, doon po yung mga pwesto or area ng mga flight attendants. Ganito po ang itsura ng mga galley. And paiba-iba rin po ang itsura ng mga galley. Depende po sa kung anong klase ng aircraft ang sinasakyan ninyo. May mga galley na maliliit at may mga galley din po na sobrang laki kung sa mga Airbus po kayo or sa mga talagang malalaking eroplano. Also, yung mga pagkain minsan ay complimentary and minsan meron din po silang tinatawag na food for purchase or yung nakikita nyo po sa menu sa harap po ninyo. Bale, yun po yung mga brochures na katulad nito kung saan andun po yung presyo at kung ano po yung meron na food na ino-offer nila. And kung gusto niyo naman pong experience na bumili ng pagkain sa eroplano, I always bring your credit card kasi karamihan po sa mga siniserve sa ibang bansa, sa mga airlines, ay credit card lang po ang ina-accept. Hindi po cash and hindi po debit. Just as a personal story po, marami po akong mga Filipinos or fellow Filipinos po na nagiging pasahero sa airplane. And nakakatuwa po minsan marinig pag nag-a-ask po sila, where is the CR? Bale, pag nasa ibang bansa po kayo, ang CR po para sa atin ay tinatawag po nilang washroom, bathroom, or pag nasa loob po kayo ng eroplano, tinatawag po itong lavatory or lav. Pag tinuro po nila or nahanap nyo po kung saan po yung lavatory, ay marami rin pong iba't ibang way para buksan ito. Pero ang isa sa pinaka-general po na way is to just turn the knob or pag ipopush nyo lang po. Mag-o-open siya, tapos ilalak mo siya sa loob and hindi na siya mabubuksan or i-turn mo lang yung knob na parang nag-open ka lang ng door. Bale, ito yung ibang itsura ng lavatory na meron sa mga eroplano and makikita nyo naman po kung occupied or hindi pag ganito naman po yung sign. So, pag ganito po yung sign, tumingin lang po kayo sa taas. Pag ganito po yung sign, ibig sabihin open po yung lavatory, wala pong naka-occupy doon. Pero kung nito na may X po siya, ibig sabihin occupied po yung lavatory so wala pa po tayong access. Mag-antay na lang po tayo or pumila po tayo. Always be patient po pag nasa eroplano tayo kasi syempre may mga eroplano po na limited lang yung lavatories nila. May mga eroplano naman po na yung access natin sa lavatory is sa likod lang kasi sa harap is doon naman yung para sa mga business class or premium class. Lagi po natin i-observe kung ano po yung ginagawa ng tao or pag hindi naman po tayo sigurado ay i-ask po natin ng ating mga flight attendants. And lastly, always makikinig po tayo sa mga announcements na ginagawa nila on board. Ibig sabihin po, minsan pag naka-turn off po yung seatbelt sign at biglang umaalog po yung eroplano at magta-turn on ang seatbelt sign, ibig sabihin, ina-ask po tayo ng mga flight attendants na i-buckle up po natin or ilagay po ulit natin ang seatbelt natin kasi baka magiging mas maalog or tinatawag na maging turbulent yung flight. Yun po yung mga safety precautions na meron po sa loob ng eroplano pag tayo ay nasa ere. Kung may mga kailangan man po tayo
tayo, or kung kunwari hindi po maganda yung pakiramdam natin, or kung kunwari may gusto lang po tayong itanong, press po natin yung flight attendant call buttons natin na katulad nito, and darating po yung mga flight attendant para sagutin po yung mga tanong nyo or para i-tend po kung ano yung concern ninyo. Huwag po kayo mahihiya, pero at the same time, kung something na emergency po or medical emergency yung mga nagaganap, please always let your flight attendants know kasi at least in that way, mas matulungan po nila kayo. Kung malapit naman na po tayo na mag-land, meron po sila sinasabi na descent announcement kung saan ina-announce po nila na nasa zone na po kayo, bansa na pupuntahan ninyo, na malapit na po kayo mag-landing, and kung saan ina-ask po nila ang lahat na i-stow ulit yung mga gamit ninyo, make sure na naka-close yung overhead bins, make sure po na nakalagay yung mga bags ninyo under the seat in front of you, and also make sure na naka-seatbelt po lahat. Bakit po yon? Ito po ang isa sa pinaka-importante o critical phase ng flight is kung maglaland na po ang eroplano papunta sa ground ng airport na pupuntahan po ninyo. Once po na narinig nyo ang announcement na yon, from that moment on po ay bawal na po tumayo and bawal na po gumamit ng lavatories or mag-stretch ng leg kasi yun po ang pinaka malakas na impact ng eroplano just in case po na hindi po makapag-land ng maayos. Para po sa safety ng everyone, make sure po na nakapag-seatbelt po lahat and wag na po tayong tumayo until po mag-turn off ulit ang ating seatbelt sign. Kung may mga katanungan pa po kayo or malaman sa loob ng eroplano, just let us know or just let me know, comment down below para po masagot natin kasi alam ko po na marami pong mga non-frequent flyers na viewers dito, and para naman po maging comfortable din po yung mga future flights ninyo ay I'm willing to answer any questions, and kung meron man po kayong gustong i-share, go ahead. Nagbabasa po tayo ng comments. See you on the next video. Bye! Happy travels!